4 na taon nang nakalipas nang magising si Clara sa isang malamig na silid ng ospital. Wasak ang katawan, blanko ang isip at may sugat sa puso na hinding-hindi na maghihilo. Isang malubhang aksidente ang naging mitya upang mawalan siya ng alaala. Ngunit ang pinakamatinding pighati ay nang malaman niyang isinilang niyang isang sanggol na agad namang ipinagkubli, itinago at tuluyang inagaw sa kanya na makapangyarihang pamilya sa likod ng Vanguard Group sa pamumuno ng mailap at dominanteng CEO na si Ethan Vance. 4 na taon siyang nabuhay sa bangungot, pangungulila at walang katapusang paghahanap hanggang sa dinala siya ng tadhana sa mismong baluarte ng kanyang kaaway. Sa pagnanais na mahanap ang kanyang nawawalang anak, ibinaba ni Clara ang kanyang pride. Nagpanggap siyang isang simpleng utility worker at pumasok bilang cleaner sa dambuhalang kumpanya ni Ethan. Ang plano niya, magmasid, maghahanap ng ebidensya at kukunin ang kanyang anak kapag nagkareserba na ng pagkakataon. Ngunit sa unang araw pa lamang ng kanyang pagtapak sa kumpanya, isang hindi inasahang himala ang naganap. Isang munting batang lalaki na may kulot na buhok at mga matang kamukhang kamukha na sa kanya ang biglang humiwalay sa mga bodyguard. Tumakbo patungo sa kanyang direksyon at mahigpit na yumakap sa kanyang binti habang bumubulong ng salitang, "Mama!" Siya si Leah, ang tagapagmana ng bilyong-bilyong ari-arian ng mga Vance, ang anak na 4 na taong ipinagkait sa kanya. Ang eksenang yun ay nasaksihan ng makapangyarihang ina ni Ethan, si Doña Aurora. Sa halip na pandirihan ng maruming uniform ni Clara, nakita ni Donya ang purong pagmamahal sa mga mata ng dalaga at ang kakaibang kapanatagan ng kanyang apo. Sa isang iglap, binago ng tadhana ng mga baraha. Itinalaga si Clara bilang personal caregiver ng bata at hayagang dineklara ng Donya na ito ang perpektong babaeng papakasalan ng kanyang anak upang maging susunod na Donya ng pamilya. Mula sa pagiging isang invisible na cleaner sa gilid ng koridor, biglang umakyat si Clara sa rurok ng karangyaan. Ngunit ang bawat marangyang hakbang ay may kakikibat na panganib. Kailangan niyang pakisamahan ng isang Ethan Vance, isang lalaking nagbabaga ang galit dahil sa pag-aakalang isa lamang siyang oportunisang babae na ginagamit ang bata para sa pera. Ngunit unti-unti namang natutunaw ang yelo sa puso sa tuwing matititigan ang kanyang mga mata. Sa gitna ng mararangyang mansyon na puno ng lihim, nag-uumapaw na tensyon at isang nagbabagang atraksyon na pilit nilang tinatatwa. Paano ipaglalaban ng isang ina ang kanyang karapatan kung ang lalaking unti-unti niyang minamahal ang siya palang tinuturo ng kanyang puso na kumuha ng kanyang pinakamahalagang kayamanan? At ano ang gagawin niya kapag nabuksan ng isang madilim na lihim ng nakaraan? Isang katotohanan na magpapatunay ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang puot at kasalukuyang pilit niyang minamahal ay biktima lamang din ng isang malaking kasinungalingan. Malamig ang semento sa ilalim ng lumang sapatos ni Clara habang nakatayo siya sa tapat ng dambuhalang gusali ng Vanguard Group. Ang salaming dingding nito ay tila isang higanting salamin na sumasalamin sa karangyaan ng mundong hinding-hindi niya maaabot. Isang mundong kinaroonan ng taong kumuha sa kanyang pinakamahalagang kayamanan. 4 na taon ang walang katapusang pighati ng mga gabing walang tulog kung saan ang tanging una niya ay ang sariling mga luha at ang umagang gumigising siya na may puwang sa kanyang dibdib. Ang tanging alaala na meron siya mula sa gabi ng aksidenteng yun ay ang malamig na boses ng isang lalaki, ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan at ang umihiyaw na iyak ng isang sanggol na agad na itinakbo palayo sa kanya bago siya tuluyang mawalan ng malay. Pagkagising niya sa ospital, blankong kanyang isip, walang alaala, ngunit ang instinct ng isang ina ay buhay na buhay. Alam niya na may kinuha sa kanya. "Clara, ano ba? Tulala ka na naman dyan. Bilisan mo dyan at baka makita ka ng supervisor. Marami pa tayong lilinising palapag bago dumating ang mga dambuhalang boss ng kumpanyang ito." Sigaw ni Aling Marta, ang head ng maintenance team, habang hila-hilang isang malaking basurahan. "Opo, Aling Marta. Susunod na po." Mabilis na sagot ni Clara, sabay higpit sa hawak niyang lumang mop at balde. Nagpakawala siyang isang malalim na buntong hininga upang pakalmahin na nagwawalang kabog sa kanyang dibdib. Ito na ang simula,
Ang pagiging isang utility worker o cleaner ang tanging paraan na naisip niya upang makapasok sa saradong mundo ng pamilyang Vance. Ayon sa mga impormasyong buwis buhay niyang nakalap sa nakalipas na mga buwan, ang CEO ng Vanguard Group na si Ethan Vance, ang lalaking nagmamay-ari ng pribadong ospital kung saan siya nanganak 4 na taon nang nakakaraan. At sa parehong taon din na yun, biglang nagkaroon ng isang misteryosong tagapagmana ang pamilyang Vance, isang batang lalaki na itinago sa mata ng publiko. Habang nagpupunas ng malalaking salamin sa lobby, hindi mapigilan ni Clarang manginig. Paano kung magkita sila ng CEO? Paano kung makilala siya nito? Ngunit pinalakas niyang kanyang loob para sa isang makapangyarihang bilyonaryo na tulad ni Ethan Vance. Siya ay isang invisible na bahagi lamang ng background. Isang basahan na pwedeng tapakan at itapon anumang oras. Hindi nito mapapansin ng isang babaeng nakayuko at nakasuot ng kupasing uniforme. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang magkagulo ang mga gwardya sa main entrance. Mabilis na naglinis ng pilang mga empleyado sa lobby. Bumukas ang dambuhalang pintuan ng salamin at pumasok ang isang lalaking may tindig na tila isang emperador. Suot nitong isang pasadyang itim na suit na lalong nagpadilim sa kanyang aura. Meron itong matitigas na panga, matangos na ilong at mga matang tila nakamamatay sa lamig. Si Ethan Vance, ang lalaking mukha pa lang ay sapat na upang ituring na pinuno ng mga leon. Sa tabing ito'y naglalakad ang isang matandang babae na may marangyang kasuotan at may hawak na mamahaling baston. Si Doña Aurora, ang matriarka ng pamilya. Mukha itong strikto at mahirap amuin, ngunit may eleganteng tindig na naguutos ng respeto. Ngunit hindi ang dalawang makapangyarihang muka ang nakakuha ng pansin ni Clara. Ang kanyang puso'y tila tuluyang huminto sa pagtibok at ang hangin sa kanyang bagay tila naubos nang makitang isang maliit na batang lalaki na nakahawak sa kamay ng Donya. Meron itong kulot na buhok, mapuputing balat at mga matang may hugis at kislap na eksaktong katulad ng sa kanya. Ang anak ko. Ramdam ng bawat hibla ng kanyang katawan ng tawag ng dugo. Ang kanyang sinapupunan ay tila kumirot sa matinding pananabik. Siya ang sanggol na 4 na taon niyang hinanap. Sa hindi inasahang pagkakataon, nabitawan ng batang hawak itong maliit na laruang kotse. Gumulong to sa makintab na sahig patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Clara. Bago pa man makakilos sa mga alertong bodyguard ni Ethan, mabilis na binitawan ni Clara ang kanyang mop at tinulot ang laruan. Lumuhod siya sa malamig na sahig habang nanginginig ang buong katawan. Naglakad ang munting bata patungo sa kanya. Huminto sa kanyang tapat at tumingin sa kanyang mukha. Sa halip na matakot sa suot niyang maruming uniform, ngumiti ang bata ng napakatamis. Isang ngiti na nagpabagsak sa lahat ng padar ng proteksyon sa puso ni Clara. "Thank you, pretty lady," sabi ng bata sa malambing at napakalinis na boses. Hindi na napigilan ni Clara ang pag-agos ng kanyang mga luha. Dinalos ng emosyon ng kanyang buong pagkatao. Tinitigan niyang mukha ng bata. Hinahanap ang bawat anggulo, ang ilong, ang labi na matagal niyang pinagdasal na makita gabi-gabi. "Walang anuman, anak," bulong niya sa boses na halos mapatid dahil sa pag-iyak. Naitaas ni Clara ang kanyang kamay, nagnanais na maramdaman ng init ng pisngi ng kanyang anak kahit na isang saglit lang. Ngunit bago pa man dumapong kanyang mga daliri sa balat ng bata, isang malakas, baritono at napakalamig na boses ang biglang dumanas sa buong lobby na nagpabalik kay Clara sa malupit na katotohanan. "Liam, lumapit ka dito. Huwag kang makipag-usap sa kung sino-sino." Malamig ng utos ni Ethan Vance. Ang kanyang mga matay nakatitig kay Clara na may matinding paghihinala. Tila bang presensya ng isang cleaner, isang dumi na dapat agad alisin sa paningin ng kanyang anak. Ang titig ni Ethan Vance ay sapat na upang mangatog ang tuhod ng sinumang ordinaryong tao. Direkta itong nakatutok kay Clara. Tila mga talim na sumusuri sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Sa ilalim na mapanuring paningin ng CEO, mabilis na yumuko si Clara. Hinayaan niyang malaglag ang ilang hibla ng kanyang buhok upang itago muka't mga luhang patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang takot na mabistong kanyang tunay na motibo ay humalo sa matinding pananabik na mayakap ang batang si Liam, ang anak na 4 na taon niyang ipinagkait sa kanya ng malupit na tadhana. "I'm sorry, sir. Pinulot ko lang po ang laruan ng bata. Hindi ko po sinasadyang istorbohin kayo." Mahinang wika ni Clara. Sinubukan niyang patatagin ang kanyang boses, ngunit ang panginginig sa bawat pantig ay hindi tuluyang maitago.
Humakbang palabas si Ethan. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na simento ay tila hatol ng kamatayan sa katahimikan ng lobby. Hinawakan niyang balikat ng munting si Liam upang hilahin to palayo sa natatarantang cleaner. Ngunit bago pa man sila makahakbang paatras, isang hindi inasahang bagay ang nangyari. Isang eksenang nagpabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Sa halip na sumunod sa ama, biglang kumapit si Liam sa binti ni Clara. Niyakap ng maliliit at mainit na kamay ng batang maruming uniform ng cleaner. Sumiksik to sa kanyang dibdib na tila ba nakatagpo ng isang ligtas na kanlungan pagkatapos ng mahabang panahon. "Mama!" Bulong ng bata, sapat na malakas upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Tila tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng lobby ng Vanguard Group. Ang mga bodyguard ay napasinghap at agad na nagkatinginan. Si Ethan ay napatitig sa kanyang anak na may matinding gulat at lito. At si Doña Aurora naman ay napaawang ang labi habang nakahawak sa kanyang baston. Si Clara naman ay naramdaman ng marahas na pagbuhos ng emosyon sa kanyang puso. Ang salitang yon, ang sagradong salitang matagal niyang pinangarap na marinig sa kanyang mga panaginip, ay lumabas sa bibig ng kanyang anak habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Hindi niya na napigilan ang sarili. Binaliwala niyang takot kay Ethan. Binuhat niya si Liam at niyakap ito pabalik. Pinagdasal na sana'y huwag na silang magkahiwalay muli. "Liam, ano sinasabi mo? Hindi mo siya ina. Bitawan mo siya." Seryoso, may otoridad at may halong galit na saad ni Ethan. Lumapit siya, sinubukang kalasin ang kapit ng bata. Ngunit lalong umiyak si Liam at sumiksik sa leeg ni Clara. "Sabi ko sa'yo, Ethan, ang batang nangangailangan ng kalinga ng isang tunay na ina. Hindi sapat ang mga yaya na pera lang ang hinahabol." Singit ni Doña Aurora habang papalapit sa kanila. Tinitigan ng matandang babae si Clara mula ulo hanggang paa. Sa halip na pandidirig makikita sa mga mata ng Donya. Dahil sa katayuan nito, isang kakaibang liwanag ang pag-asang sumilay sa kanyang mga kulubot na mata. 4 na taon nang walang kinikilalang ina si Liam. Maraming magaganda at mayayamang babaeng pinakilala ng Donya kay Ethan, ngunit kahit isa sa mga to ay walang nagawang mapalapit sa bata. Sa unang pagkakataon, ang mailap at madalas sa tahimik na si Liam mismo ang lumapit at yumakap sa isang babae. "Tumayo ka, iha." Malambing ngunit may otoridad na utos ng Donya kay Clara. Dahan-dahan na tumayo si Clara habang karga-karga pa rin ang umiiyak na si Liam na ayaw talagang bumitaw sa kanyang leeg. Nang magtamang paningin ni Clara at Doña Aurora, nakita ng matandang puring emosyon. Takot at wagas na pagmamahal sa mga mata ng dalaga. Isang bagay na alam ng Donya na hindi kayang pekein ng sinumang socialite sa altalipupunan. "Anong pangalan mo, iha?" Tanong ng Donya. Lumambot ang tono ng boses nito. "Clara po, madam," sagot niya habang nakayuko pa rin ng konting biglang paggalang. Habang hinahaplos ang likod ni Liam upang patahimikin ito. "Mula sa araw na ito, hindi ka na magiging cleaner sa kumpanyang ito." Deklara ng Donya na ikinagulat ng lahat ng empleyadong nakatunganga sa lobby, lalong-lalo na si Ethan. "Ikaw ang magiging personal na yaya at tagapangalaga ni Liam sa loob ng mansyon. At kung mapapatunayan kong tapat ka sa aking apo, ikaw ang pipiliin kong maging susunod na manugang at asawa ng aking anak." "Mom, nababaliw na ba kayo? Isang cleaner, isang yayang gagawin mong asawa ko? Hindi natin alam kung sinong babaeng yan." Galit na hiyaw ni Ethan, nagtatagi sa mga pangahabang nakaturo kay Clara. Ngunit hindi natitinag ang Donya. Tinaas nitong kanyang baston bilang hudyat na pinal ng kanyang desisyon. "Tingnan mong anak mo, Ethan. Ngayon ko lang siya nakitang kumapit ng ganyan sa isang tao. Gagawin ko lahat para sa ikakabuti at kaligayahan ng aking apo. At ikaw, Clara, tatanggapin mo ba ang alok ko?" Tumingin si Clara sa mukha ng munting si Liam na kasalukuyang nakasandal sa kanyang balikat. At pagkatapos ay kay Ethan na tila gustong pumatay sa pamamagitan ng matatalim at nagbabagang titig nito. Alam ni Clara na mapanganib ang pasukin ng leon sa sarili nitong kuweba. Alam niyang bilyong-bilyong beses na mas makapangyarihang kaaway si Ethan Vance. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang isugal ang kanyang buhay. "Tinatanggap ko po, madam. Aalagaan ko po si Liam." Matapang na sagot ni Clara habang direktang tumingin sa mga mata ni Ethan. Isang deklarasyon ng digmaan na nakatago sa likod ng isang simpleng kasunduan. Ang mansyon ng pamilyang Vance ay tila isang palasyong hinango mula sa mga marangyang libro ng Encantada. Naglalakihang mga kolomna, mamahaling mga chandelier na gawa sa kristal at mga kasangkapang ginto ang disenyo.
Ngunit para kay Clara, sa sandaling lumapat ang kanyang mga paa sa loob ng dambuhalang bahay na yon, pakiramdam niya'y pumasok siya sa isang gintong hawla. Isang hawla kung saan ang bawat sulok ay may matang nagmamasid at bawat pader ay may nakatagong lihim. Pagkababa pa lang nila sa mamahaling sasakyan, ay agad na siyang ginabayan ng mga nakatalagang katulong patungo sa isang malawak at marangyang silid sa ikalawang palapag. Binigyan siya ng mga bagong damit na angkop sa kanyang bagong katayuan bilang personal caregiver ni Liam. Ang kasautan, simpleng ngunit gawa sa mamahaling tela, malayo sa kupasin at lumang uniform niya bilang cleaner. Habang dahan-dahang sinusuklay ni Clara ang kanyang buhok sa harap ng malaking salamin, hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ilang oras lang ang nakalipas, nagpupunas pa siya ng sahig sa lobby ng Vanguard Group na may kakarampot na sahod. Ngayon, narito na siya sa loob ng tahanan ng kanyang kaaway. Katabi ang kanyang anak, ang 4 na taon ng pagdurusa at pangungulilay tila napalitan ng isang mapanganib ngunit matamis na pagkakataon. "Mama Clara!" Isang masayang boses ang bumasok sa kanyang malalim na pag-iisip. Bumukas ang pinto at patakbong pumasok ang munting si Liam. Bitbit ang isang makapal na libro ng mga kwentong pambata. Agad na lumuhod si Clara sa sahig upang salubungin ng bata. Sinalo ang munting katawan nito sa isang mahigpit ngunit mapagmahal na yakap. Ang bawat nampi ng balat ng bata sa kanyang balat ay tila nagpapahilom sa malalim na sugat sa kanyang puso. "Gusto mo ba ng kwento, Liam?" Malambing na tanong ni Clara habang hinaplos ang malambot at kulot na buhok ng bata. "Yes, please. Sabi ni Lola Aurora, dito ka na raw titira sa tabi ng kwarto ko. I'm so happy, Mama Clara." Wika ng bata habang masayang umuupo sa tabi niya sa ibabaw ng malambot na alpombra. Habang masugid na nagbabasa at nagkukwento si Clara gamit ang iba't ibang boses upang pasayahin ng bata, isang madilim na aninang biglang sumilong sa may pintuan. Nang lumingon si Clara, naramdaman niyang biglang pag-atras ng init sa kanyang katawan. Nandoon si Ethan Vance. Nakasandal to sa hamba ng pinto, nakapamulsat may seryoso at malamig na ekspresyon sa mukha. Wala nang suot nitong itim na suit at tanging puting polo na may nakatuping manggas na lang ang natitira. Ngunit hindi pa rin nababawasan ang dominante at nakakatakot nitong aura. "Liam, pumunta ka na muna kay Aling Celia sa kusina. Humingi ka ng gatas mo. May kakausapin lang ako kay Clara." Utos ni Ethan. Mababa ang boses, ngunit may otoridad na hindi pwedeng baliin. Sumunod naman agad ang bata at humalik sa pisngi ni Clara bago patakbong lumabas. Nang tuluyang makalayo si Liam, pumasok si Ethan sa loob ng silid at marang sinara ang pintuan. Bawat takbang nito patungo sa direksyon ni Clara tila hudyat ng panganib. Dahil sa kaba, napaatras si Clara hanggang sa maramdaman niyang malamig na pader sa kanyang likuran. Huminto si Ethan sa tapat niya. Sa sobrang lapit nito, amoy na amoy ni Clara ang mamahaling pabango ng lalaki na may kasamang kakaibang amoy ng tabako at kapangyarihan. Itinukod ni Ethan ang isang kamay sa pader sa mismong gilid ng mukha ni Clara, dahilan upang makulong ang dalaga sa pagitan ng kanyang mga bisig. Ilang pulgada na lang agwat ng kanilang mga mukha. Nararamdaman ni Clara ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. "Huwag mong isipin na dahil nakuha mong loob ng ina ko at ng anak ko ay nanalo ka na, Clara." Banta ni Ethan, ang kanyang mga mata tila nagliliyab sa galit at paghihinala habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. "Hindi ko alam kung ano ang totoong plano mo. Kung pera ba, marangyang buhay o katayuan sa lipunan ang hinahabol mo sa pamilya ko. Ngunit binabalaan kita. Kapag nalaman ko na may ginagawa kang masama o kapag sinaktan mo si Liam, ako mismo magpapadala sa'yo sa impyerno. Hindi mo magugustuhan ang bagsik ko." Sa kabila ng takot na tila nagpaparalisa sa kanyang buong katawan, sinalubong ni Clara ang matitigas na mata ng milyonaryo. Ang puot na nararamdaman niya para sa lalaking sa tingin niya ay umagaw sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. "Wala akong ibang hangad kung hindi ang alagaan at mahalin si Liam, sir." Matatag at walang kurap na sagot ni Clara. "At hindi ko siya sasaktan. Mas mahalaga pang buhay ng batang yan kaysa sa sarili kong buhay. Kung hindi ka naniniwala, bantayan mo ko bawat minuto." Napatitig si Ethan sa mga labi ni Clara na bahagyang nanginginig, ngunit may paninindigan. Sa isang saglit, may dumaang kakaibang kislap sa mga mata ng CEO. Isang matinding atraksyon na biglang sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan at pilit na itinanggi sa kanilang mga sarili. Mabilis na lumayo si Ethan nang makuhang sarili.
Tila napasa sa naging reaksyon ng sariling katawan. Inayos niyang kanyang polo at binigyang muli si Clara ng isang malamig na sulyap. Suriin natin kung hanggang kailan mo mapapanindigan ang mga matatapang mong salita, Clara. Dito sa mansyong ito, walang sikretong hindi nabubunyag. Pagkasabi noon ay mabilis tong tumalikod at lumabas ng silid. Naiwang napasandal sa pader si Clara. Hawak ang kanyang dibdib at habol ang kanyang hininga. Alam niyang simula pa lang ito ng isang mapanganib na laro. Ngunit tanda niyang tiisin ang bagsik at init ni Ethan Vance upang mabuo lang muli ang kanyang pamilya. Mabilis na lumipas ang unang linggo ni Clara sa mansyon ng mga Vance. Sa bawat araw na nagdaan, tila isang magandang panaginip na ayaw niya nang magising ang bawat sandaling kasama si Liam. Siya ang nagpapakain sa bata, nagpapaligo at nagpapatulog dito habang kinakantahan ng mga lumang uyayi na kusang lumalabas sa kanyang mga labi, mga kantang tila nakatatak na sa kanyang kaluluwa bago pa man siya mawala ng alaala. Si Liam naman ay tila isang anino na laging nakabuntot sa kanya. Ayaw mahiwalay kahit na isang saglit. Ngunit kung merong labis na natutuwa sa presensya ni Clara, meron din namang mga matang puno ng inggit at puot. Isang hapon habang naghahanda si Clara ng merienda para kay Liam sa malawak na kusina, pumasok si Chloe, ang head high society maid na matagal nang nagnanais na mapansin ni Ethan. Bitbit nitong isang mamahaling tray na may lamang tsaa. "Hoy Clara!" May pagmamataas na tawag ni Chloe habang nakataas ang kilay. "Huwag mong isipin na porket paborito ka ng Donya ay itinuturing mo na sarili mo na reyna dito. Isang hampas lupang cleaner ka lang ng sinuwerte. Tandaan mong lugar mo." Hindi pumatol si Clara, sanay siya sa hirap at sa mga pampang-aping salita. "Nandito ako para kay Liam, Chloe. Wala akong ibang interes." Mahinang sagot niya habang patuloy sa paghiwa ng prutas. "Talaga ba? O baka naman ang kama ng bilyonaryo nating boss ang talagang pakay mo?" Isang nakakatunaw na ngising gumuhit sa mukha ni Chloe. Bago pa man makasagot si Clara, sinadyang banggain ng katulong ang kanyang siko dahilan upang matapon ng mainit na tsaa sa braso ni Clara. "Ah!" Napasinghap sa hapdi si Clara. Agad na namulat na pasong kanyang maputing balat. "Ay! Sorry! Hindi ko sinasadya." Peking pa umani ni Chloe, ngunit bakas ang tagumpay sa mga mata nito. "Anong nangyayari dito?" Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng kusina. Biglang pumasok si Ethan, galing sa isang mahabang business meetings. Agad na nagbago ang mukha ni Chloe, nagkunwaring natatakot. "Sir Ethan, si Clara po kasi hindi nag-iingat sa mga gamit." Hindi pinatapos ni Ethan ang sasabihin ng katulong, lumakad siya ng mabilis patungo kay Clara. Nang makitang nanginginig na dalaga na hawakan na sunog nitong braso, isang hindi maipaliwanag na galit at proteksyon ang sumiklab sa dibdib ng CEO. Hinawakan niyang pulso ni Clara at hinila ito patungo sa gripo. Agad na binuksan ng malamig na tubig upang palamigin ang paso. "Sir Ethan, okay lang po ako." Nailang na bulong ni Clara. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay dahil sa sobrang lapit naman ng mukha ng lalaki sa kanya. Maririnig niyang mabilis sa paghinga nito. "Manahimik ka." Mariing utos ni Ethan. Hindi binibitawan ng kanyang kamay. Pagkatapos nilingon niya si Chloe na ngayon ay namumutla na. "Chloe, mag-empake ka na ng mga gamit mo. Subukan mo ulit manakit ng kahit na sino sa mansyong ito. Sisiguraduhin ko na walang kumpanya sa bansang tatanggap sa iyo. Umalis ka na sa paningin ko." Sir!" Umiiyak na patakbong lumabas si Chloe. Naiwan ang katahimikan sa kusina. Tanging tunog na lang ng patak ng tubig ang naririnig. Dinala ni Ethan si Clara sa kalapit na sili at kumuha ng first aid kit. Lumuhod ang makapangyarihang CEO sa tapat ng isang dating cleaner upang lagyan ng lunas ang sugat nito. Isang eksena na kung makikita ng media ay tiyak na magiging malaking balita. Habang maingat na naglalagay ng cream si Ethan, napatitig siya sa mukha ni Clara. May kakaibang ganda ang dalaga na hindi nangangailangan ng kolorete. Isang purong kagandahan na unti-unting nagnanakaw sa kanyang atensyon gabi-gabi. "Bakit hindi mo pinagtanggol ang sarili mo?" Tanong ni Ethan, mas mababa ng tono ngayon. "Ayaw ko po ng gulo, sir. Ang mahalaga lang sa akin ay hindi mawalay kay Liam." Tapat na sagot ni Clara habang nakatitig din sa mga matang dati puno ng yelo. Ngunit ngayon ay tila may nagtatago nga po eh. Bahagyang humigpit ang hawak ni Ethan sa kamay ni Clara. Isang matinding emosyon ang biglang nanuot sa pagitan nila. "Liam, palagi na lang si Liam. Paano naman ang sarili mo, Clara?" Tanong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga labi ng dalaga. Sa unang pagkakataon nakaramdam si Ethan ng isang kakaiba at malalim na selos. Hindi sa ibang lalaki,
kung hindi sa sarili niyang anak dahil sa atensyon at pagmamahal na buong-buong ibinibigay ni Clara dito. Isang pagmamahal na hindi niya namamalayan, unti-unti na rin niyang hinahangad para sa kanyang sarili. Isang marangyang salo-salong dinao sa mansyon ng pamilyang Vance para sa ika-4 na kaarawan ni Leah. Dumating ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, politika at youth couture. Lahat sila ay dagnanais na makukuha ng pabor mula sa makapangyarihang CEO. Ngunit ang gabi na dapat ay para lamang sa kaarawan ng bata ay naging entablado ng isang malaking sorpresa ng opisyal na ipinakilala si Doña Aurora de Clara sa alta lipunan. Suot ang isang simpleng emerald green na gown na pinalabas ng gilas ng kanyang maputing balat at hubog ng katawan. Si Clara tila isang diwatang bumaba mula sa langit. Wala nang bakas na isang utility worker. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng likas na grasya at dignidad. Siya si Clara, anunsyo ng Donya sa harap ng mikropono habang hawak ang kamay ng dalaga. Ang babae nag-aalaga sa aking apo at ang siyang tinalaga ko na magiging susunod na may bahay ng aking anak na si Ethan. Bulong-bulungan at gulat ang sumakop sa bulwagan. Ang mga socialite na matagal na naghahabol kay Ethan ay tila gustong matunaw sa inggit. Sa sulok ng silid nakatayo si Ethan habang hawak ang isang baso ng scotch. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Clara. Hindi maialis ang tingin sa kagandahan at tila noon lang niya tuluyang natuklasan. Sa kabila ng kanyang pag-alinlangan sa nakaraan ng dalaga, ang kanyang puso'y sumisigaw ng isang katotohanan. Nahuhulog na siya dito. Matapos ang formal na bahagi ng gabi, labis na napagod si Clara sa mga plastik na ngiti ng mga bisita. Palihim siyang lumabas patungo sa malawak na hardin ng mansyon. Upang makahinga, ang liwanag ng buong buwan ay nagbibigay ng mistikal na liwanag sa paligid. Humawak siya sa malamig na rehas ng balkonahe at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ka pa rin ba sanay sa ganitong karangyaan? Isang barito ng boses ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Nilingon ni Clara ang pinagmula ng boses at nakita si Ethan na dahan-dahan naglalakad patungo sa kanya. Maluwag ng suot nitong necktie at bahagyang nakabukas ang unang 2 botones ng kanyang polo, dahilan upang mas maging kaakit-akit ang tindig nito. Masyadong mabigat ang mundong ito para sa akin, Sir Ethan. Mahinang sagot ni Clara habang binabalik ang tingin sa buwan. Mas gusto kong simpleng buhay, kung hindi lang dahil kay Liam. Huminto si Ethan sa mismong tabi niya, sapat na malapit upang maramdaman ni Clara ang init ng katawan ng lalaki. Hanggang ngayon ba, si Liam pa rin ang dahilan kung bakit ka nananatili dito? May bakas ng pait at seryosong emosyon sa tono ng binata. Clara, sagutin mo ko ng tapat. Wala ka bang nararamdaman para sa akin kahit na kaunti lang? Naitikom ni Clara ang kanyang mga labi, ang kanyang puso'y nagsimulang tumakbo ng mabilis. Paano niya sasabihin gabi-gabi niyang pinagdarasal na sana hindi itong lalaking umagaw sa kanyang anak? Paano niya aaminin ang galit na itinanim niya sa puso ay unti-unti nang tinutupok ng apoy ng pag-ibig na pinapadama ng bilyonaryo sa kanya sa mga nakalipas na araw? Sir Ethan, magkaibang mundo natin. I don't care about the world, Clara. Pagpuputol ni Ethan, hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga at dahan-dahan itong hinarap sa kanya. Ang mga mata ni Ethan ay puno ng pagsusumamo at nagbabagang pagnanasa. Nitong mga nakaraang linggo, binago mong takbo ng buhay ko. Ang malamig kong bahay ay naging tahanan dahil sa'yo. Huwag mo sabihin sa akin na wala lang ito. Hindi nakasagot si Clara, ang kanyang mga matay na padako sa mapupulang labi ni Ethan. Ang hila ng tadhana ay masyadong malakas. Dahan-dahang nilapit ni Ethan ang kanyang mukha. Pinibigyan si Clara ng pagkakataon na lumayo. Ngunit nanatiling nakatayong dalaga, tila na paralisa na sarili niyang nararamdaman. Nang maglapat ang kanilang mga labi, tila sumabog ang libo-libong emosyon sa dibdib ni Clara. Ang halik ni Ethan ay banayad, ngunit puno ng nag-umapaw na pangako at pag-ibig. Isang halik na nagpabura sa lahat ng kanyang takot at pagdududa. Sa ilalim ng saksi ng buwan, hinayaan ni Clara ang sarili na tuluyang malunod sa bisig ng lalaking tinuturing niyang kaaway, nang hindi nalalamang ang halik na itong magiging mitya ng isang mas matinding pagsubok sa kanilang dalawa. Ang halik sa ilalim ng buwan ay nagiging mitya ng isang malaking pagbabago sa mansyon ng mga Vance. Hindi na may tatagong paglambot ng matigas na puso ng CEO. Sa bawat pagkakataon, ang mga mata ni Ethan ay nakatutok na kay Clara na may nagtatagong lambing at mas madalas na itong umuwi ng maaga mula sa kumpanya para lamang makasabay silang maghapunan kasama si Liam. Ang mansyon na dati parang isang malamig na opisina ay napuno ng init na isang tunay na pamilya. Ngunit ang katahimikang ito
ay mabilis na nabulabog sa pagdating ng isang hindi inasahang bisita. "Ethan, darling!" Isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon. Pumasok ang isang babaeng gilas na gilas sa karangyaan. Si Veronica, ang anak ng isang mayamang kasosyo sa negosyo ng pamilyang Vance at ang babaeng matagal nang ipinagkakasundo ng lipunan kay Ethan. Suot nitong isang mamahaling designer dress at may bitbit na mga regalo para kay Liam. Ngunit ang kanyang mapanuring mga mata ay agad na nakapako kay Clarang kasalukuyang nakaupo sa carpet habang kalaro ang bata. "Sinong babaeng yan, Tita Aurora?" Maarteng tanong ni Veronica sabay turo kay Clara gamit ang kanyang mahabang kuko. "Huwag mong sabihin ang chismis sa labas ay totoo. Nang isang hamak na yaya ay pinapatira nyo na dito. Veronica, mag-ingat ka sa mga salita mo. Si Clarang tinalaga kung magiging susunod na asawa ng anak ko." Malamig na tugon ni Donya. Hindi man lang nagabalang tumayo mula sa kanyang silya. Nagtagis sa mga ngipin ni Veronica sa galit, ngunit bago pa man ito makapagsalita, pumasok na si Ethan sa sala. Agad na lumapit si Veronica tumawak sa braso ng CEO. "Ethan, sabi mo sa akin na hindi totoo ito. Ipapakasal kasi sa babae na walang pinag-aralan at galing sa kung saan? Isang basahan." Mabilis at maras na binawi ni Ethan ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Veronica. Ang kanyang muka'y kagad na nabalot ng pamilyar na yelo. "Veronica, lumabas ka sa bahay ko bago ka ipag-utos sa mga bodyguard na kalad ka rin kapalabas at hindi mo pa rin insultuhin si Clara sa harapan ko." "Pinagtatanggol mong babae niya laban sa akin?" Hiyaw ni Veronica. Ang mukha ay namula sa matinding kahiyan at galit. Tuminto ng matalim kay Clara, puno ng pagbabanta. "Pagsisisihan mo ito, Ethan. Pagsisisihan yung lahat ito." Patakbong lumabas si Veronica. May bitbit na maitim na plano sa kanyang isip. Nang gabi ring yun, habang natutulog na si Liam, pumasok si Clara sa study room ni Ethan upang ihatid ang kape nito. Nakita niya ang bilyonaryong nakahawak sa kanyang noo. Mukhang problemado. "Sir Ethan, okay lang po ba kayo?" Mahinang tanong ni Clara habang nilalapag ang tasa sa mesa. Agad na tumayo si Ethan. Hinila si Clara sa kanyang bewang at niyakap to ng napakahigpit. Binaba niya ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Tila doon humuhugot ng lakas. "Huwag mo kong tawaging sir, Clara. Kapag tayo lang dalawa, ako lang si Ethan na nagmamahal sa'yo." Naramdaman ni Clara ang mabilis na kabog ng kanyang puso, ngunit ang takot sa kanyang lihim ay biglang bumangon. "Ethan, paano kung malaman mong isang bagay tungkol sa nakaraan ko? Isang bagay na maaring makasira sa atin." Humarap si Ethan sa kanya. Hinawakan ng kanyang mukha at tumiting ng diretso sa kanyang mga mata. "Wala akong pakialam sa nakaraan mo, Clara. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas natin kasama si Liam. Hindi kita bibitawan." Kinalikan siya ni Ethan ng may kasabikan at pangako. Isang halik na nagbigay kay Clara ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang ang unos ay paparating na. Ang paghihiganti ni Veronica at ang katotohanan ng kanyang nakaraan ay nakatambang na sa dilim. Nag-aabang ng tamang sandali upang wasakin ang kanilang nasimulang kaligayahan. Ang buong mansyon ng mga Vance ay nababalot ng katahimikan ng hating gabi na yon. Hindi makatulog si Clara, ang mga banta ni Veronica, at ang bigat ng sarili niyang lihim ay tila mga kadenang pumipigil sa kanyang hininga. Sa bawat pagtibok ng oras, lalong lumalalim ang pag-ibig niya kay Ethan. Ngunit lalo rin lumalaki ang takot na baka lalaki nagpapatibok ng puso niya ang siya palang sumira ng kanyang nakaraan. Inunang pakalmahin ng isip, nagpa siya si Clara na bumaba sa malawak na library ng mansyon upang maghanap ng librong pwedeng basahin. Habang dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga naglalakihang estante ng libro, aksidente niyang nasaging isang lumang kahon na gawa sa mamahaling kahoy na nakatago sa pinakaibabang bahagi ng isang lumang cabinet. Kalabog ang narinig ng bumagsak ito at mula sa loob ay nagkalat ang ilang mga dokumento at mga lumang larawan. Yumuko si Clara upang iligpit ang mga ito, ngunit nang mapatitig siya sa isang larawan, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang larawan niya naglalaman ng dalawang lalaking magkahawig na magkahawig. Ang kambal, ang isa ay si Ethan Vance at ang isa naman ay may mas malambot ngunit pamilyar na muka. Evan Vance? Basa ni Clara sa pangalang nakasulat sa likod ng larawan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Clara ang isang nakatuping medical na dokumento na may selyo ng ospital ng pamilyang Vance. Ang parehong ospital kung saan siya nanganak 4 na taon na ang nakakalipas. Ito ay isang confidential na medical report ni Ethan Vance na may petsang 5 taon nang nakakaraan. Ang diagnosis, irreversible infertility. Si Ethan ay baug at hindi magkakaroon ng kakayahang makabuntis. Hindi maaari.
Bulong ni Clara habang kanyang mundo'y tila umiikot. Kung baog si Ethan, paano naging anak nito si Liam? At paano siya nabuntis 4 na taon nang nakalipas matapos ang aksidente? Mabilis nang binasang isa pang kalakip na sulat kamay ng kasulatan mula sa pumanaw na kapatid ni Ethan na si Evan. Doon ay nakasulat ang buong katotohanan. Sa Evan na nakabuntis si Clara 4 na taon na nakakalipas sa isang gabi ng pagkakamali habang gamit ang pangalan at pagkakilala ng kanyang kakambal na kapatid na si Ethan upang takasan ang kanyang mga responsibilidad. Nang maaksidente si Clara, si Evan ang natakot at nagutos na itagong bata upang hindi masirang kanyang reputasyon. Ngunit bago pa man makuha ni Evan ang bata, namatay ito sa isang hiwalay na aksidente. Upang protektahan ang legasiya ng pamilya at ang pangalan ng kanyang pumanaw na kambal, tinanggap ni Ethan ang bata, tinuring ito na sariling anak. Nang walang kaalam-alam na ang tunay na ina ng bata ay buhay at kasalukuyang naghihirap. Anong ginagawa mo dito, Clara? Isang pamilyar at baritonong boses ang pumutol sa gulat ni Clara. Nakatayo si Ethan sa may pinto ng library, suot ang kanyang pantulog at may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga matay kagad na napako sa mga papel na hawak ni Clara at sa nagkalat na larawan ng kanyang kakambal. Napatayo si Clara, ang mga luhay malayang umaagos sa kanyang mga pisngi habang hawak ang medical report. Ethan, totoo ba ito? Baog ka. At ang kapatid mo? Ang kapatid mo na si Evan, ang tunay na ama ni Liam. Nagbagong ekspresyon ni Ethan. Ang gulat at sakit ay gumuhit sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang malalim na buntong hininga ng pagsuko. Lumapit siya kay Clara, tinawakan ng magkabilang balikat nito. Ngunit sa pagkakataong ito, walang yelo sa kanyang mga mata. Tanging purong katotohanan na lamang. Oo, Clara. Totoo ang lahat. Pag-amin ni Ethan sa basag na boses. Hindi ko anak si Liam sa dugo. Si Evan ang ama niya. Tinuring ko siyang akin para protektahan ang alaala ng kapatid ko. Pero sumampa ako na wala akong kinalaman sa pagbuha sa bata mula sa kanyang ina. Dahil hanggang ngayon, hindi ko alam kung sinong babaeng biktima ng kapatid ko. Tumingin si Clara ng diretso sa mga mata ni Ethan. Ang kanyang puso'y naghalong matinding pighati at isang malaking ginhawa. Ethan, ako ang babaeng yon. Ako ang ina ni Liam na hinahanap mo. Ang pag-amin ni Clara tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong library ng mansyon. Nanatiling nakatitig si Ethan sa kanya. Ang mga mata nito'y napaawang sa labis na gulat habang ang mga papel na naglalaman ng lihim ng kanilang pamilya ay dahan-dahang nalaglag mula sa nanginginig nitong mga kamay. Sa loob ng 4 na taon, naghanap si Ethan ng impormasyon kung sinong babaeng naging biktima ng kanyang kakambal na kapatid. Ngunit hindi niya akalain na ang inang iyon ay ang mismo babaeng kasalukuyan niyang minamahal. Clara, basag ang boses sa bigkas ni Ethan. Umakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay tila natatakot na dumampi sa balat ng dalaga. Ikaw ang tunay na ina ni Liam? Ang babaeng na aksidente 4 na taon nang nakakalipas? Oo, Ethan, ako. Hiyaw ni Clara habang tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Napahagulhol siya habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pumasok ako dito bilang cleaner dahil akala ko ikaw ang malupit na kumuha sa anak ko. Akala ko ikaw ang demonyong sumira sa buhay ko. Handa akong magiganti sa'yo. Pero bakit ganito? Bakit kung kailan natutunan na kitang mahalin, saka ko malalaman na biktima ka lang din pala? Ang bawat salita ni Clara tila mga saksak sa puso ni Ethan. Ang sakit, guilt at matinding emosyon ay sabay-sabay na sumabog sa dibdib ng bilyonaryo. Hindi niya alintan ang kanyang katayuan. Lumuhod siya sa sahig at mahigpit na niyanig sa kanyang mga bisig ang umiiyak na si Clara. Ibinaba niyang kanyang mukha sa buhok ng dalaga habang ang sarili niyang mga luha na matagal na hindi umaagos ay tuluyang pumatak. Patawarin mo ko, Clara. Patawarin mong pamilya ko. Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Kung alam ko lang na ikaw ang ina niya, hindi ko hayaan na maghirap ka ng 4 na taon. Nangako ako kay Evan na poprotektahan kong bata, pero hindi ko alam na may isang ina na unti-unti namang namamatay sa pangungulila dahil sa ginawa niya. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang magkayakap sa sahig ng madilim na library. 2 taong pinagtagpo ng isang malupit na pagkakamali ng nakaraan, ngunit pinag-isa ng wagas sa pagmamahal sa iisang bata. Ang puot na 4 na taong dinala ni Clara sa kanyang puso ay tuluyang natunaw sa init ng yakap ni Ethan. Batid niya na walang kasalanan ng lalaking nasa harap niya. Si Ethan ay isang mabuting kapatid at isang ulirang ama na sinalo ang responsibilidad na hindi sa kanya. Dahan-dahang inangat ni Ethan ang mukha ni Clara at pinunasan ng mga luha sa pisngi nito. Mula ngayon, Clara, wala nang magtatago sa katotohanan.
Ikaw ang tunay na ina ni Liam at walang sino man ang makakatanggal sa iyo sa tabi niya. At kung papayagan mo ko, hayaan mo na maging tunay na ama ako sa kanya at maging asawa sa iyo. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mahal na mahal kita. Nasilayan ng ngiti sa mga labi ni Clara sa kabila ng pumumula ng kanyang mga mata. Tumango siya at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Ethan. Nararamdaman ng mabilis ngunit tapat na tibok ng puso nito. Mahal din kita, Ethan. Ngunit habang nagtatagpong kanilang mga puso sa loob ng silid, hindi nila napapansin ang isang figura na nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Si Veronica. Hawak nitong kanyang cellphone. Nirecord ang buong pag-usap at ang katotohanan na si Liam ay hindi tunay na anak ni Ethan. Isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng sutil na babae. Akala niyo ba ganun lang kadaling maging masaya? Bulong ni Veronica sa dilim. Kung hindi mo pupunta sa akin si Ethan, sisiguraduhin ko na babagsak ang Vanguard Group kasamang peking tagapagmana na yan. Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Sa tulong ni Ethan, formal na sumailalim sina Clara at Liam sa isang lihim na DNA test. Nang lumabas ang resulta, nakumpirma ang katotohanan. Si Clara ang 100% ina ng bata. Nang malaman to ni Doña Aurora, hindi napigilan ng matandang maiyak sa galit sa nagawa ng pumanaw na si Evan. Ngunit kasabay nun ay matinding pasasalamat dahil ang tunay na ina ni Liam ay ang babaeng matagal niya ng binuwalang puso para sa kanyang anak. Kailangan nating ihanda ang kasal ni Ethan at Clara sa lalong madaling panahon, deklara ng Donya habang masayang pinapanood ang mag-ina na naglalaro sa hardin. Ngunit ang langit na nagsisimula palang maging asul ay bilang binalot ng madilim na ulap. Kinaumagahan, sumabog ang isang malaking balita sa lahat ng pahayagan, telebisyon at social media. Isang serye ng mga dokumento at isang audio recording ang pinadala sa media na hindi nagpapakilala na nagpadala. Ang headline ay naging mitya ng pababa ng stocks ng Vanguard Group. Ang peking tagapagmana ng Vanguard Group, si Ethan Vance, baog at hindi tunay na ama ni Liam. Kasabay nitong pagkalat ng balita na si Clara isang hamak na cleaner na ginagamit ang bata upang makakuha ng bilyong-bilyong piso mula sa mga Vance. Ang labas ng mansyon ay kaagad na dinagsa ng mga nagkakagulong reporter at mamamahayag. Sa loob ng study room nagtatagi sa mga ngipin ni Ethan habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Sa tabi niya si Clara na nanginginig sa takot para sa kaligtasan at kinabukasan ng kanilang anak. Si Veronica ang may gawa nito. Siya lang ang nakapasok dito noong gabi na yon. Mariing sabi ni Ethan, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging nakakatakot at mapanganib. Ethan, paano si Liam? Paanong kumpanya ninyo? Baka bawiin ng mga shareholders ang tiwala nila sa'yo. Umiyak na saad ni Clara. Hinawakan ni Ethan ang mga kamay ni Clara at tinalikan nito. Huwag kang matakot, Clara. Hayaan mo na unahin kong proteksyon ninyong mag-ina. Ako nang bahala sa Vanguard. Agad na nagutos si Ethan ng malaking press conference sa mismong araw na yun upang harapin ang issue. Sa malawak na bulwagan ng Vanguard headquarters, daandang flash ng kamerang sumalubong kina Ethan, Clara at Doña Aurora. Sa gitna ng karamihan nakatayo si Veronica, may suot ng mapang-aping ngiti, nag-aabang ng pabagsak na lalaking tumanggi sa kanya. Tumayo si Ethan sa harap ng mikropono, seryoso at may hindi matitinag na otoridad. Totoo ang balita. Panimula ni Ethan ay kinagulat ng mga reporter. Nagkaroon ng malaking bulong-bulungan. Hindi ko biological na anak si Liam. Siya ay anak ng aking pumanaw na kakambal na kapatid na si Evan. Tinuturing ko siyang akin dahil siyang nag-iisang natitirang dugo ng kapatid ko. Tumingin ng matalim si Ethan sa direksyon ni Veronica bago pinagpatuloy ang pagsasalita. Ngunit ang hindi alam ng taong nagpakalat ng balitang ito ay ang katotohanan ng kasama ko ngayon ng tunay, legal at biological na ina ni Liam. Iginiya ni Ethan si Clara sa kanyang tabi at pinakita sa malaking screen ang opisyal at salyadong DNA test mula sa pinakamalaking ospital sa bansa. Kasamang katunayan na si Clara ay biktima ng isang aksidente. 4 na taon nang nakakalipas kung saan ninakaw ang kanyang anak. Si Clara ang ina ni Liam at sa susunod na linggo, siya ay magiging asawa ko na. Ibig sabihin, ang aking ari-arian, ang aking posisyon at ang buong Vanguard Group ay mananatili sa aking anak sa aking magiging may bahay. Kung meron mang mag-iisip na sirain ang pamilya ko para sa sarili nilang interes, ang boses ni Ethan ay nagiging kasing talim ng espada. Sisiguraduhin ko na sukulungan ang bagsak nila. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang salita, pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at binitbit si Veronica sa harap ng maraming tao sa kasang extortion, cyber libel at theft of private documents. Ang mapangaping ngiti ni Veronica ay napalitan ng hysterical na pagiyak habang kinakaladkad palayo. Nakahinga ng maluwag si Clara. Sa
Sa gitna ng mga nagkislapang ilaw, hinawakan ni Ethan ang kanyang bewang at binigyan siya ng isang matamis na sulyap na nagsasabing tapos ng bagyo at oras na para sa kanilang bagong simula. Isang buwan matapos ang malaking unos na yumanig sa pamilyang Vance, tuluyan ang nanubalik ang katahimikan at liwanag sa kanilang mga buhay. Napawalang bisang lahat ng negatibong balita at mas lalo pang tumaas ang tiwala ng publiko at mga shareholders sa Vanguard Group dahil sa katapatan at katapangan na ipinamalas ni Ethan. Si Veronica ay formalang nahatulan ng batas at nagdurusa sa loob ng kulungan malayo sa marangyang mundong dati pilit niyang pinagmamalaki. Ngunit ang pinakamagandang balita sa lahat ay ang pagdating ng araw na matagal ng pinagdarasal ng Donya, ang araw ng kasal ni Ethan at Clara. Ginanap ang kasal sa isang pribadong katedral na napapaligiran ng mga puting rosas at nangniningning ng mga kandila. Ang mga dumalo ay mga pinakamalalapit lamang na kaibigan at pamilya, malayo sa magulong mata ng media. Nang bumukasan ng buhalang pinto ng simbahan, tila humintong pagtibok ng puso ni Ethan habang nakatayo sa tapat ng altar. Naglalakad patungo sa kanya si Clara, suot ang isang napakagandang white lace wedding gown na may mahabang belo. Wala nang bakas ang lungkot at hirap sa mga mata ng dalaga. Tanging purong kaligayahan at pag-ibig ang sumisining doon. Sa tabi niya ay naglalakad ang munting si Liam na suot ang isang mini barong na masayang nagkakalat ng mga talutot ng bulaklak sa daanan ng kanyang ina. Nang makarating si Clara sa altar, maingat na kinuha ni Ethan ang kanyang kamay at dinala ito sa kanyang mga labi. "You are the most beautiful woman in the world, my wife." Bulong ni Ethan na nagpadala ng matamis na pamumula sa mga pisngi ni Clara. "Salamat, Ethan. Salamat sa pagiging kalungan namin ni Liam." Tugon ni Clara habang nangingilid ng luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Humarap sila sa pari at taimtim na binitawan ng kanilang mga sumpa. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga saksi, nangako si Ethan na alagaan, poprotektahan at mamahalin si Clara at si Liam sa bawat sandali ng kanyang buhay. At si Clara naman ay nangako magiging katuwang ni Ethan sa lahat ng hirap at ginhawa. "Ngayon, dinedeklara ko kayo bilang mag-asawa. You may now kiss the bride." Saad ng pari, inangat ni Ethan ang belo ni Clara at tinawakan ng bewang nito upang ilapit sa kanya. Ang kanilang mga labi naglapat sa isang matamis, malalim at mapagpalayang halik. Isang halik na naghudyat ng pagtatapos ng kanilang mga lihim at simula ng isang walang katapusang bakas. Ang buong simbahan ay napuno ng masigabong palakpakan at si Doña Aurora ay patagong nagpunas ng luha ng labis na katwiran. Makalipas ang isang taon, isang masayang tawanan ng umalingaw-ngaw sa malawak na hardin ng masyon ng mga Vance. Nakaupo si Clara sa ilalim ng puno ng mangga habang pinapanood si Ethan na nakikipaghabulan kay Liam sa damuhan. Ang milyonaryong CEO na dati kinatatakutan ng lahat dahil sa lamig ng kanyang aura'y kasalukuyang gumagapang sa damo habang kinikilit ang humahalakak na anak. Dahan-dahang hinaplos ni Clara ang kanyang tiyan na bahagyang matambok na ngayon. Isang bagong himalang kasalukuyang lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang bunga ng wagas sa pag-ibig nila ni Ethan na binuo ng tadhana mula sa isang masakit na nakaraan. Nang mapansin ni Ethan na nakatitig sa kanila si Clara, binuhat niya si Liam sa kanyang mga balikat at naglakad patungo sa kanyang asawa. Lumuhod si Ethan sa tapat ni Clara at dinalog ang kanyang mukha sa tiyan nito upang mag-iwan ng isang malambing na halik. "Mahal kita, Clara. Salamat sa pagdating sa buhay ko bilang isang cleaner na nagnakaw ng puso ko." Nakangiting sabi ni Ethan habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Yumakap si Liam sa leeg ng kanyang ina. "I love you, Mama! I love you, Papa!" Niyakap ni Clara ang kanyang magama ng napakahigpit. Ang isang aksidenteng nag-iwan sa kanya ng sugat. 4 na taon na nakalipas siya palang tulay upang mapagtagumpayan niyang kanyang tunay na pamilya. Ang kanyang tunay na anak at ang lalaki nagmamahal sa kanya magpakailanman. Sa wakas, ang kwento ng dating cleaner at ng bilyonaryong CEO ay nakatagpo ng kanilang sariling perpektong happy ending. Ang kwento ni Clara at Ethan, hindi lamang isang simpleng salisay ng pag-ibig sa pagitan ng isang mahirap na babae at isang makapangyarihang bilyonaryo. Ito ay isang paalala sa atin tungkol sa mga sumusunod na katotohanan sa buhay. Ipinakita sa kwento na walang anumang yaman, padero kasinungalingan ang kayang maghiwalay sa isang ina't sa kanyang anak. Ang tawag ng dugo ay isang mahiwagang koneksyon na hindi kayang burahin ng amnesia o ng mahabang panahon. Ang pagbaba ng pride ni Clara mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging isang utility worker ay patunay na gagawin ng isang ina ang lahat, naging ang pinakamababang trabaho, mahanap at maprotektahan lamang ang kanyang anak. Madalas sa tinatanong natin kung bakit tayo dinala sa mga matitinding pagsubok o aksidente.
Akala ni Clara ay kamatayan at bigati ang dulo ng kanyang buhay, ngunit ang aksidenteng yun palang magiging tulay upang matagpuan niya ang isang lalaking magbabago sa kanyang kapalaran. Ang tadhana ay hindi natutulog, dumarating to sa oras na hindi natin inasahan upang ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa katauhan ni Ethan, nakita natin ang pagiging isang magulang hindi lamang nagmumula sa DNA. Ang pagtanggap niya kay Liam bilang sariling anak upang protektahan ang ligasiya ng kanyang kapatid at ang kapag-aalaga dito. Nang may buong puso'y nagpapatunay ng pagiging tunay na ama ay nasusukat sa responsibilidad, sakripisyo at wagas na pagmamahal. Gaano man kalalim itago ang isang lihim at kahit na gaano pa ito subukang gamitin ng mga taong may masasamang intensyon, tulad ni Veronica, upang manira, ang katotohanan ay laging may sariling paraan upang lumabas. At kapag lumabas ang katotohanan, hindi ito dumarating para mangwasak, kundi para magpapalaya at magbuo ng mas matatag na pundasyon ng pag-ibig. Ang buhay ay parang isang gabi ng unos. Madilim, nakakatakot at puno ng kawalan, ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa kabila ng dabuhalang alon ng mga pagsubok, laging may nakalaang liwanag, isang bagong simula at isang happy ending para sa mga pusong marunong magtiis at magmahal ng tapat.